Sa isang malayong bayan sa probinsya ng Laguna, nakatayo ang isang napakalaking hasyenda na kilala sa pangalang Hacienda de las Sombras. Matagal nang pinaniniwalaan ng mga tao sa paligid na ang lugar na ito ay sinumpa at pinamamahayan ng mga kaluluwang hindi matahimik. Kahit na napakaganda ng hasyenda sa labas, may mga bagay na hindi kayang itago ng mga marmol na haligi at malalaking pinto nito, mga kwento ng kaluluwa at misteryo na tila buhay na bahagi ng mga pader ng mansyon. Nagsimula ang lahat noong unang bahagi ng ika-negatibo 20 siglo, nang ang hasyenda ay pagmamay-ari ng pamilyang Montenegro. Ang angkan ng Montenegro ay isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa buong bayan. Kilala sila hindi lamang sa yaman kundi sa kanilang impluensya sa politika at negosyo. Si Don Salvador Montenegro ang pinakaulo ng pamilya at siya'y kilalang mahigpit at walang awa pagdating sa pagpapalakad ng kanilang mga negosyo. Ang kanyang asawa, si Donna Estela, ay isang tahimik ngunit misteryosong babae. Madalang siyang makita ng mga tao at mas pinipili niyang manatili sa loob ng mansyon kasama ang kanilang tanging anak na si Isabela. Si Isabela ay kilalang kilala sa kanyang angking ganda. Ang kanyang buhok ay maitim at kumikinang tulad ng itim na sutla at ang kanyang mga mata ay parang dalawang bituin na nagliliwanag sa dilim. Ngunit sa kabila ng kanyang kagandahan, may kakaibang kalungkutan sa kanyang mga mata na tila hindi kayang maipaliwanag ng mga ordinaryong tao. Madalang siyang makitang nakangiti at bihirang-bihira siyang lumabas ng hasyenda. May mga bulong-bulungan sa baryo na si Isabela ay isinilang na may sumpa. Ayon sa mga matatanda, noong ipinanganak si Isabela, isang matandang albularyo ang nagwika na siya ay magiging tagapagmana ng isang malalim na lihim ng kanilang pamilya. Ngunit hindi ito pinansin ng mga magulang niya dahil para kay Don Salvador, ang lahat ng bagay ay maaaring kontrolin ng kanyang kapangyarihan at yaman. Habang lumalaki si Isabela, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay sa loob ng hasyenda. May mga gamit na gumagalaw ng mag-isa, mga boses na naririnig sa mga bulwagan, at mga anino na tila sumusunod sa mga taong nasa loob ng mansyon. Ngunit dahil sa takot sa galit ni Don Salvador, walang sinuman sa mga tauhan ng hasyenda ang naglakas loob na magkwento tungkol dito. Sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na labis na kinakatakutan ni Isabela, ang salamin sa kanyang kwarto. Ito ay isang antigong salamin na minana pa mula sa mga ninuno ng kanyang ama. Sinasabi ng mga katulong na ang salaming iyon ay may kakayahang ipakita ang hinaharap at minsan, ang mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang mata. Tuwing gabi, natatakot si Isabela na tumingin sa salamin dahil pakiramdam niya ay may iba pang nilalang na nakatingin pabalik sa kanya mula sa kabilang dako ng salamin. Isang gabi, habang natutulog si Isabela, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang kwarto. Nagising siya at agad na tumingin sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Nang kanyang balingan ang salamin, napansin niyang tila may aninong gumagalaw sa loob nito, kahit na wala namang tao sa kanyang likuran. Agad siyang kinabahan at tinakpan ang salamin ng isang tela. Ngunit kahit na natakpan na ito, naramdaman pa rin ni Isabela na may mga matang nagmamasid sa kanya. Naging palaisipan sa kanya kung ano ang meron sa salamin. Kaya't nagdesisyon siyang tanungin ang kanilang matandang yaya na si Aling Marta. Si Aling Marta ay matagal nang naninilbihan sa kanilang pamilya at maraming alam na lihim ng kanilang angkan. Nang tanungin ni Isabela ang tungkol sa salamin, biglang nag-iba ang mukha ng matanda. Hindi ito nagsalita ng ilang saglit, ngunit sa huli, napilitan itong magsalita. Senorita Isabela, panimula ni Aling Marta, ang salaming iyon ay hindi isang ordinaryong salamin. Iyan ay isang tagapagbantay ng mga kaluluwang hindi matahimik. May sumpa ang salaming iyon, at sinumang tumingin dito ng matagal ay maaaring makakita ng mga bagay na hindi dapat makita ng tao. Lalong kinabahan si Isabela sa narinig. Ano pong ibig niyong sabihin? Sino po ang mga kaluluwang ito? Tanong niya. Iyan ang mga kaluluwang hindi pa natatahimik. Sila ang mga kaluluwang naiwan sa pagitan ng buhay at kamatayan.
Hindi pa sila handang magpatuloy sa kabilang buhay dahil may mga bagay silang hindi pa natatapos sa mundong ito. At ang salaming iyan, Senorita, ay isang daan para makita nila ang mundo ng mga buhay, paliwanag ni Aling Marta. Hindi makapaniwala si Isabela sa kanyang narinig. Bakit po nasa akin ang salaming ito? Ano po ang kinalaman nito sa akin? Napatingin si Aling Marta kay Isabela nang may malalim na awa. Hindi ko po alam ang lahat, Senorita. Ngunit ang alam ko lang, ang inyong pamilya ay may malalim na koneksyon sa mga kaluluwang ito. At maaaring kayo ang susi para sila'y makalaya. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Isabela. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Aling Marta. Paano siya magiging susi sa paglaya ng mga kaluluwa? At ano ang kanyang dapat gawin? Kinabukasan, nagpasya si Isabela na alamin ang kasaysayan ng kanilang pamilya. Hinanap niya ang mga lumang dokumento, mga liham, at kahit mga libro na may kinalaman sa kanilang angkan. Dito niya natuklasan ang isang nakatagong lihim. Ang kanilang pamilya pala ay may kasunduan sa isang matandang mangkukulam noong panahon pa ng mga Kastila. Bilang kapalit ng yaman at kapangyarihan, ang pamilya Montenegro ay isinumpa na magbantay sa mga kaluluwang hindi pa handang magpatuloy sa kabilang buhay. At ang salamin na nasa kanyang kwarto ay ang tulay na nag-ugnay sa kanilang mundo at sa mundo ng mga kaluluwang ito. Lalong lumalim ang takot ni Isabela, ngunit sa kabila nito, naramdaman din niya ang bigat ng responsibilidad. Alam niyang kailangan niyang gawin ang tama, kahit na nangangahulugan ito ng pagharap sa mga bagay na hindi kayang unawain ng karaniwang tao. Isang gabi, muling tumingin si Isabela sa salamin. Sa pagkakataong ito, hindi na siya natakot. Huminga siya ng malalim at nagsalita, "Ano ang kailangan kong gawin upang makatulong sa inyo?" Biglang nagbago ang imahe sa salamin. Sa halip na kanyang refleksyon, nakita niya ang imahe ng batang babae na hawak ang manika. Ang bata ay nakatayo sa harap ng isang lumang puno sa likod ng hasyenda. Ang puno ay malaki at tila matanda na, ngunit may kakaibang aura ito, parang puno ng mga lihim at mga alaala na matagal nang nakalipas. Naintindihan ni Isabela ang mensahe. Kailangan niyang pumunta sa puno. Nagdesisyon siyang pumunta sa likod ng hasyenda kinabukasan. Dinala niya ang manika at sinundan ang kanyang naramdaman. Nang makarating siya sa harap ng puno, nakita niya ang malalim na ugat nito na tila nag-aanyaya sa kanya na halukayin. Kumuha siya ng pala at nagsimulang hukayin ang lupa sa ilalim ng puno. Habang hinuhukay niya ang lupa, biglang naglabasan ang mga alitaptap na tila mga kaluluwang nagmamasid sa kanya. Patuloy siya sa paghuhukay hanggang sa makita niya ang isang kahoy na kahon na nakabaon sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon, at doon niya nakita ang mga lumang papel, mga larawan ng mga taong matagal nang namatay. At mga kwintas na tila pag-aari ng mga taong ito. Ngunit ang pinakaimportante ay ang maliit na piraso ng papel na nakasulat sa lumang wika. Ipinakita ni Isabela ang papel kay Aling Marta, at ipinaliwanag ng matanda na ito ay isang sinaunang ritual upang palayain ang mga kaluluwa. Ngunit kailangan itong gawin sa tamang oras at lugar, sa mismong gabi ng bagong buwan, sa harap ng salamin, at kailangan ang pagkakaroon ng manika upang magsilbing tulay sa pagitan ng mga kaluluwa at ng kanilang daan patungo sa susunod na buhay. Dumating ang gabi ng bagong buwan. Si Isabela ay handa na. Dinala niya ang manika sa harap ng salamin at sinimulan ang ritual ayon sa mga tagubilin ni Aling Marta. Habang binibigkas niya ang mga sinaunang salita, unti-unting nagbago ang imahe sa salamin. Mula sa kanyang refleksyon, nakita niya ang mga kaluluwa na nasa loob ng salamin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa, ngunit may halong takot. Ito na ang oras, bulong ni Isabela sa sarili. Kailangan ko silang palayain. Nang matapos ang ritual, isang malakas na hangin ang dumaan sa buong kwarto. Ang mga bintana ay nag-ingay at ang mga kandila ay nagtilamsik. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Isabela ang isang kakaibang kapayapaan. Tumingin siya sa salamin at nakita niyang unti-unting naglalaho ang mga kaluluwa.
tila nagiging mga liwanag na tumataas patungo sa kalangitan. At nang matapos ang lahat, nakita ni Isabela ang kanyang refleksyon sa salamin. Ngayon, walang anino o mga kakaibang imahe, siya lamang, na puno ng kapayapaan at katiwasayan. Ngunit bago siya umalis, narinig niya ang boses ng batang babae. "Salamat," sabi nito, "salamat sa paglaya." Ang mga linggo pagkatapos ng ritual ay puno ng kapayapaan sa Hacienda de las Sombras. Naramdaman ni Isabela na ang hacienda ay muling nabuhay, tulad ng isang lugar na muling natagpuan ang kanyang kaluluwa. Ang mga kaluluwang dati-rati ay nagmumulto sa mga sulok ng mansyon ay wala na, at ang salamin na tila nagdulot ng takot sa kanya ay ngayon ay simpleng dekorasyon na lamang. Ngunit sa kabila ng tahimik na kapaligiran, patuloy pa rin ang mga tanong ni Isabela tungkol sa kanyang pamilya. Ang mga lihim na kanyang natuklasan ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na siyasatin pa ang nakaraan ng kanilang angkan. Isang araw, habang naglilinis siya ng lumang silid-aklatan ng hacienda, natagpuan niya ang isang luma at maruming kahon na nakatago sa likod ng isang bookshelf. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang lihim na journal na pag-aari ng kanyang ama. Ang journal ay puno ng mga lihim at tala ng buhay ni Don Salvador Montenegro. Ang mga nakasulat doon ay nagpapakita ng kanyang ambisyon, kanyang mga pakikipag-ugnayan sa mga mangkukulam, at ang tunay na dahilan kung bakit nila ipinanganak si Isabela bilang tagapagligtas ng kanilang pamilya mula sa sumpa. Ang mga liham sa journal ay naglalaman ng detalye kung paano ginawa ang kasunduan sa isang mangkukulam kapalit ng yaman at kapangyarihan. Ang salamin, ayon sa mga tala, ay isang portal sa pagitan ng buhay at kamatayan na ginagamit upang makipag-ugnayan sa mga kaluluwang naiiwan sa mundong ito. Habang binabasa ang mga ito, unti-unting umabot sa kaalaman ni Isabela ang lahat ng kaganapan sa kanilang pamilya. Ang salamin ay hindi lamang isang ordinaryong bagay kundi isang makapangyarihang artepakto na kinakailangan upang mapanatiling balanse ang mundo ng mga buhay at patay. Ang kanyang ama, si Don Salvador, ay ginamit ang salamin upang ikontrol ang mga kaluluwa at mapanatili ang kapangyarihan ng pamilya. Nang malaman ito, hindi maiiwasan ni Isabela ang magtanong sa kanyang sarili kung paano niya matutulungan ang mga kaluluwang naiiwan sa limbo, hindi lamang sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa ibang mga lugar. Ang kanyang pag-aalala ay nagsimulang maging mas malalim, hindi na lang para sa sarili niyang kapayapaan, kundi para sa mga kaluluwang hindi pa rin makalaya mula sa kanilang pagkakulong. Isang araw, nagpasya si Isabela na bumisita sa isang kilalang eksperto sa mga espiritu at kasaysayan ng mga supernatural na bagay. Ang eksperto, si E.C. Pedro, ay isang professor ng paranormal studies sa isang universidad at kilala sa kanyang mga pananaliksik tungkol sa mga lumang ritual at sumpa. Nang dumating siya sa opisina ni A.C. Pedro, ikinuwento niya ang lahat ng nangyari sa Hacienda de las Sombras, pati na rin ang mga natuklasan niyang lihim mula sa journal ng kanyang ama. Si A.C. Pedro ay nagmamasid sa kanya ng may interes at pag-unawa. Ang salamin ay isang napakahalagang piraso ng artepakto, sabi niya. Ang mga kasunduan na ginawa ng iyong pamilya ay hindi biro. Ang mga kaluluwang nalibing sa mundo ng mga buhay at patay ay hindi madaling mapakawalan. Mayroon pang iba pang mga ritual na maaaring kailanganin upang mapanatili ang balanse. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang lahat, tanong ni Isabela. Mayroon pang ibang kailangan gawin. Sagot ni A.C. Pedro. May mga partikular na ritual na kailangang gawin sa tamang oras upang mapanatili ang kapayapaan. Kailangan mong maghanap ng iba pang mga piraso ng artepakto at mga dokumento upang malaman ang mga detalyeng iyon. Ang mga kaluluwa ay maaaring muling maibalik sa kanilang dating estado kung hindi mo natutuloy ang iyong tungkulin. Naiwan si Isabela na nag-iisip ng mga bagong hakbang na kailangang gawin. Alam niyang ang kanyang misyon ay hindi pa tapos, at ang mga kaluluwang naiiwan ay maaaring nangangailangan pa ng kanyang tulong. Bumalik siya sa hacienda na may bagong layunin,
hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kapayapaan ng mga kaluluwang patuloy na nagmumulto sa kanyang mundo. Isang araw, habang nag-iisip siya ng mga plano at kung paano haharapin ang susunod na yugto ng kanyang misyon, natanggap niya ang isang liham mula sa isang lihim na samahan na nag-aaral sa mga paranormal na aktibidad. Ang liham ay naglalaman ng isang tawag para sa tulong sa isang remote na lugar sa kanlurang bahagi ng bansa, kung saan isang lumang simbahan ang napag-alaman na may malalim na koneksyon sa mga ritual na tinutukoy ni si Pedro. Ang lugar ay kilala sa mga lokal bilang isang pinagmumulan ng mga kwento tungkol sa mga multo at mga espiritu, at maaaring magbigay ng susi sa kanyang mga susunod na hakbang. Nagpasya si Isabela na sundan ang tawag na ito. Alam niyang ang kanyang paglalakbay ay puno ng panganib, ngunit para sa kapayapaan ng mga kaluluwa at ng kanyang pamilya, handa siyang harapin ang lahat ng hamon. Sa kanyang pag-alis, iniwan niya ang hasyenda sa isang tiyak na kagalakan. Alam niyang ang mga hakbang na kanyang tatahakin ay magdadala ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang misyon at makakatulong sa paglutas ng mga misteryo ng Hacienda de las Sombras. Isang linggo matapos ang kanyang pag-alis mula sa Hacienda de las Sombras, natagpuan ni Isabela ang kanyang sarili sa isang tahimik na bayan sa kanlurang bahagi ng bansa. Ang simbahan na tinutukoy ng liham ay nasa isang madamong lugar, malayo mula sa sentro ng bayan. Kailangan niyang maglakad sa makitid na daan, at sa wakas, lumitaw ang lumang simbahan mula sa likod ng mga puno. Ang simbahan ay mukhang napakabigat ng kasaysayan. Ang mga pader nito ay nababalutan ng lumang moss, at ang mga bintana nito ay may matandang mga salamin na halos hindi na makakita ng liwanag. Ang mga pinto ay mukhang matagal nang hindi nagagamit, ngunit nang itulak niya ito, lumabas ang isang magaan na ingay na tila ba tinatawag siya sa loob. Pagpasok niya sa simbahan, nakita niyang ang loob nito ay tahimik at puno ng alikabok. Ang mga upuan ay lumang-luma at ang altar sa harap ay natatakpan ng makapal na tela. Sa gitna ng simbahan, may isang lumang libro na nakapatong sa altar. Ang libro ay mukhang matanda na, ang takip nito ay napakabigat at may mga misteryosong simbolo na engraved dito. Isabela ay nag-atubili sandali bago niya buksan ang libro. Sa bawat turn ng pahina, natagpuan niya ang mga tala na naglalaman ng mga sinaunang ritual at mga kaalaman tungkol sa mga kaluluwa. Nakita niya ang detalyadong paglalarawan ng mga ritual na kinakailangan upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng mga buhay at patay. Habang binubuksan niya ang isang partikular na pahina, nakita niya ang isang sketch ng isang lumang ritual na may kinalaman sa pag-aalay ng mga espiritu. Ang ritual na ito ay nangangailangan ng mga espesyal na piraso ng artepakto na hindi pa niya natutuklasan. Ang sketch ay nagpakita ng isang malaking altar na may iba't ibang mga simbolo at mga bagay na kinakailangan sa ritual. Nang binabalik ang kanyang pansin sa simbahan, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa paligid. Ang hangin ay tila nagdadala ng mga boses ng mga kaluluwa na nagmumulto sa lugar. Ang pakiramdam ay tila nagiging mas mabigat at napansin niyang ang mga anino sa paligid ng simbahan ay parang gumagalaw. Sa kanyang pag-imbestiga, natuklasan ni Isabela ang isang lihim na kwarto sa ilalim ng simbahan. Ang kwarto ay puno ng mga antigong bagay, mga ritual na kagamitan at mga kasulatan. Sa ilalim ng isang lumang mesa, nakita niya ang isang kahon na nakatago. Ang kahon ay may mga engravings na katulad sa mga simbolo sa libro. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at sa loob nito ay may mga piraso ng artepakto, mga kristal at isang lumang liham. Ang liham ay nagsasabi ng isang mahalagang impormasyon tungkol sa mga ritual na maaaring makapagpalaya sa mga kaluluwa na naiiwan sa limbo. Ang liham ay nagbibigay ng mga hakbang kung paano gamitin ang mga artepakto upang maisagawa ang ritual ng tama. Matapos ang pag-aaral ng liham at ng mga artepakto, napagtanto ni Isabela na kailangan niyang magsagawa ng isang espesyal na ritual sa harap ng isang lumang altar sa Hacienda de las Sombras. Ang mga artepakto ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng mundo ng mga buhay at patay, at ang ritual ay magiging susi upang mapanatili ang balanse at upang masiguro ang kapayapaan para sa mga kaluluwa sa kanyang pagbabalik sa Hacienda.
Napansin ni Isabela ang isang pagbabago sa paligid. Ang lugar ay tila mas tahimik at ang mga kaluluwang nagmumulto ay parang nagpapakita ng kaunting pag-asa. Ang gabi ng ritual ay dumating at si Isabela ay nagpunta sa harap ng altar. Dala ang lahat ng mga artepakto at kasulatan na nahanap niya sa simbahan. Ang pagganap ng ritual ay nangangailangan ng pagtuon at pagtutok. Habang binibigkas niya ang mga sinaunang salita at naglalagay ng mga artepakto sa tamang posisyon, naramdaman niya ang malakas na enerhiya na bumabalot sa paligid. Ang mga boses ng mga kaluluwa ay naririnig sa hangin, tila nagsasabi ng kanilang pasasalamat. Nang matapos ang ritual, nakita ni Isabela ang isang liwanag na sumilay sa paligid ng altar. Ang mga kaluluwa na dati-rati ay nagmumulto ay unti-unting naglaho at ang hasyenda ay muling nagkaroon ng kapayapaan. Sa gitna ng mga liwanag, narinig ni Isabela ang boses ng batang babae na nagpasalamat muli at sa huli, naramdaman niya ang pagkakabukod ng mga kaluluwa. Muling bumalik si Isabela sa kanyang tahimik na buhay sa Hacienda de las Sombras. Ang lugar ay hindi na tulad ng dati, ngayon, ito ay puno ng kapayapaan at kasiyahan. Ang mga alaala ng mga kaluluwa ay nagsilbing alaala ng kanyang misyon, ngunit siya ngayon ay makakatulong na sa pagbuo ng bagong simula para sa kanyang pamilya at sa hacienda. At sa bawat gabi, kapag tinitignan niya ang salamin, nakita niyang wala ng anino o boses na nagmumulto sa kanya. Ang hacienda ay nagbalik sa kanyang normal na estado, ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam ni Isabela na ang kanyang pakikipagsapalaran ay nagbigay daan sa kapayapaan ng mga kaluluwa at ng kanyang pamilya.